As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Neryo Caranza. Sa Isayas, Kabanatang 41, talatang 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Hindi mo kailangang umasa kaibigan sa sarili mong kakayahan. Sa sandaling ikaw ay nanghihina, ang Diyos ang nagpapalakas at umaalalay. At sa mundong ito na puno ng pangamba, ang Diyos ang iyong matibay na kanlungan at sinisiguro niya na ang kanyang proteksyon para sa mga nagtitiwala sa kanya ay naroroon. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Ipagpapatuloy natin ang serya ng ating pag-aaral na may kinalaman sa tamang pagkatakot sa Diyos. At dito nga po sa ating programang ito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa ang Bible Pinoy Version, tayo po ay dadako ngayon sa isa pang kabanata sa aklat ng Isayas, Kabanatang 41, talatang 1 hanggang 29 ang ating babasahin ngayong umaga. Tumahimik kayo at makinig. Malalayong bansa, lakasan nyo ang loob nyo, mga bayan. Lumapit kayo sa akin at magsalita. Magkasama tayong magdesisyon. Sinong nagdala ng taong galing sa east? Taong puro panalo sa bawat hakbang niya. Pinapasuko ng Diyos ang mga bansa sa harap niya. Tinatapak-tapakan niya ang mga hari. Ginagawa silang parang alikabok ng kanyang espada. Parang mga tinangay na dayami dahil sa pana niya. Tinutugis niya ang mga kaaway pero di man lang siya nasusugatan. Di man lang nagtatagal sa mga lugar na dinaanan. Sinong may gawa kaya ito nangyari? Ang tumatawag sa bawat generation sa simula pa lang. Ako si Lord, ang una at ang huli. Ako nga. Nakita ng mga malalayong bansa at natakot sila. Nanginig ang lahat ng tao sa lupa, pumunta sila at nagsama-sama. Bawat isa tumulong sa kapwa niya at sabi sa isa't isa, huwag kang matakot. Pinapalakas ng karpintero ang loob ng nagpapanday ng ginto. Ang nagmamartilyo ng metal, ang nagpapalakas ng loob sa nagbubuo nito.
Sinasabi ng nagmamartilyo ng metal sa nagbubuo, ayos, mahusay. Tapos pinapako nila yung gawa nila sa pwesto para di malaglag. Pero ikaw, Israel, aking servant, Jacob na aking pinili, anak ni Abraham na kaibigan ko, ikaw na kinuha ko mula sa dulo ng mundo at tinawag mula sa kasulok-sulukan ito. Sabi ko sa iyo, ikaw ang servant ko, pinili kita at di kita tinakwil. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Huwag kang mag-alala, ako ang Diyos mo. Papalakasin kita, tutulungan kita, di ka pababayaan ng nagliligtas kong kapangyarihan. Tingnan mo, lahat ng galit na galit sa iyo, mapapahiya at manliliit. Mga kumakalaban sa iyo, magiging walang kwenta at mamamatay. Hahanapin mo silang mga lumalaban sa iyo, pero di mo makikita. Silang mga nakikipaggera sa iyo, mawawala na ng tuluyan. Dahil ako, si Lord na iyong Diyos, ang nagbibigay ng lakas sa iyo. Ako ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Huwag kang matakot, Jacob na parang uod. Ikaw, bayang Israel, tutulungan kita, sabi ni Lord, ang banal na Diyos ng Israel. Gagawin kitang gamit na panggiik, bago, matalas at may ngipin. Gigiikin mo ang mga bundok at dudurugin at gagawing parang ipa ang mga burol. Hahagis mo sila at tatangay ng hangin, ikakalat sila ng bagyo at magse-celebrate ka dahil kay Lord, pupurihin ang banal na Diyos ng Israel. Pag nauhaw ang mahirap at nangangailangan, pero walang makuhaan at tuyo na ang kanilang lalamunan, ako si Lord, ang bahala. Ako ang Diyos ng Israel, di sila pababayaan. Paagusin ko ang mga ilog sa mga tuyong bundok, at sa gitna ng mga valley aagos sa mga springs. Gagawin kong ipunan ng tubig ang desert, at bukal ng tubig ang tuyong lupa. Papatubuin ko ang mga puno ng cedar, acacia, myrtle, at olive sa desert. Pupunuin ko yon ng mga puno ng cypress, plane at pine, para malaman at makita ng mga tao, sama-sama nilang maiisip at maiintindihan. Ang kamay ni Lord ang may gawa nito. Ang banal na Diyos ng Israel ang nag-create nito. Ilahatag nyo ang kaso nyo, sabi ni Lord, sa mga Diyos ng ibang bansa. Ipakita nyo ang mga ebidensya nyo, sabi ng Hari ng Israel. Sige, dalhin nila ang kaso nila. Sabihin sa amin ang mangyayari. Sabihin sa amin ang mga sinabi nila dati na mangyayari para mapag-isipan namin ito, para malaman namin kung nangyari na. O kaya sabihin sa amin ang mangyayari pa lang. Sabihin niyo sa amin kung anong susunod na mangyayari para malaman namin na mga Diyos nga kayo. Gumawa kayo ng mabuti o masama, nang masinda kami at panghinaan ng loob. Wala kayong kwenta at walang kwenta mga ginagawa nyo. Itatakwil ko ang mga sumasamba sa inyo. May pinili akong taong aatake mula sa north at dumating na siya. Taga-east siya. Tatawagin niya ang pangalan ko. Parang putik niyang tatapakan ng mga leader gaya ng magpapalayok na tinatapakan ng clay. Sinong nakapagsabi noon na mangyayari ito para malaman natin at nagsabi dati para masabi nating tama siya? Wala ni isa sa inyong nakapagsabi tungkol dito. Walang nakarinig sa mga sinabi niyo. Ako ang unang nagsabi sa Sion, ang nagbigay ng magandang balita sa Jerusalem. Nung naghanap ako, wala sa mga Diyos. Wala ni isang mahihinga ng payo. Walang makakasagot sa kanila kung magtanong ako. Kita niyo, lahat sila puro gulo lang ang dala. Wala silang kwenta. Mga metal nilang rebolto ay parang hangin lang. Mabuti laban sa masamang takot. Sang-ayon kay Michael Reeves, isang kilalang theologian, ang mabuting takot ay nakikilala sa paggalang at pagkamangha. Ang masamang takot ay kakikitaan ng pagkabalisa. Ang makasalanang takot ay lumalayo sa Diyos o sumusunod dahil sa takot sa parusa. Ang tamang takot ay nagmamahal sa Diyos at may taimtim na pananabik na makasama siya at maging katulad niya. Nais kong maranasan mo ang kagalakan sa paradox na ito na ang Ebanghelyo ay parehong nagpapalaya sa atin mula sa takot at nagbibigay sa atin ng takot. Pinapalaya tayo nito mula sa ating nakapipinsalang mga pagkatakot. Sa halip ay nagbibigay sa atin ng isang kasiyasiya at masaya at humahangang takot sa Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan.
Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Isayas, Kabanatang 41, talatang 10. Kaibigan, ang pagkakaibang ito sa pagitan ng karaniwang takot ng tao at ang takot sa Panginoon ay ang background para sa pag-aaral natin ngayon. Kapag sinabi ng Diyos na huwag matakot, katulad ng mga binanggit sa talatang 10, talatang 13 hanggang 14, tinutukoy niya ang normal na takot ng tao. Ang takot ng tao mula sa pagiging makasalanan at pangangailangan. Ang pakiramdam ng takot kapag may banta o nasa panganib. Bakit kailangan nilang magkaroon ng lakas ng loob? Dahil ang Diyos ay nasa kanilang panig. Tinawag niya silang kaibigan at mayroon siyang tipan sa kanila sangayon sa talatang 8. Sila ay tinawag at pinili niya sangayon sa talatang 9. Palalakasin, tutulungan at itataguyod niya sila sangayon sa talatang 10 at 13. Siya ang kanilang manunubos sa talatang 14. Salamat sa Panginoon, ang kanilang mga kaaway ay matatalo. Ito rin ay nakatala sa talatang 11 at 12. Nandoon ang assurance, wala talagang dahilan para ang mananampalataya ay matakot. Gaya ng narinig at natutunan na natin, iba ang pagkatakot sa Diyos o sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig at mga pangako ng Diyos, ang mga sumasamba sa Kanya ay maaaring lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Sa karanasan ng Israel, ang mga kaaway nila ang dapat tumakas, hindi sila. Nang tawagin ng Diyos ang Israel na Kanyang lingkod sa talatang 8 at 9, ang sabi doon ay, pero ikaw, Israel, na aking lingkod at pinili na mula sa lahi ni Abraham na aking kaibigan. Tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Kaibigan, ito ay isang special na title na itinatawag ng ating Panginoon sa kanyang bayan, sa mga sumasampalataya sa Kanya. Isang mapagmahal na katawagan, lalo na sa liwanag ng Isayas, Kabanatang 41 hanggang 53. At tayo, bilang mga Kristiyano at spiritual Israel, ay kasama sa bayang pinili ng Diyos. Gayunpaman, ang paglapit na ito ay hindi tulad ng paglapit sa isang tao. Ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa atin. Ang ating mga tuhod ay dapat lumuluhod sa pagsamba. Ang takot na puno ng pananampalataya at panginginig sa ating pagsamba ay isang napakaangkop na tugon sa kamangha-mangha at makapangyarihang Diyos. Sangayon sa mga awit, Kabanatang 119, talatang 120, ganun din sa Jeremias, Kabanatang 5, talatang 22. Kaibigan, ano ang natutunan mo na pagkakaiba ng mabuti at masamang takot? Sa anong mga paraan natin ipinapakita na tayo ay may takot sa Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung ikaw naman ay nasa Facebook page or YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. Tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, inaamin namin na kadalasan ay tinatrato ka namin bilang aming kaibigan na katulad ng parang tao, na nariyan upang tuparin ang aming mga kahilingan. Panginoon, naway matutunan din namin ang malaking paggalang sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos
manlalalang at makapangyarihan sa lahat. Naway lumapit kami sa iyo, Panginoon, ng may pagkamangha at takot, pagpapakumbaba na puno ng pananampalataya at kumikilala sa iyo bilang isang matuwid na hukom. Makapangyarihang lumikha, ang dakilang ako nga, ang Diyos. Panginoon, ngayong umaga, akin pong ipinapakiusap na inyo pong dinggin ang mga panalangin ng aming mga mahal na tagapakinig. Lalong-lalo na po ang aming mga kaibigan na mayroon pong karamdaman. Kayo po ang dumalaw sa kanila, Panginoon. Hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay upang ang mahihinang katawang ito ay magkaroon po ng kagalingan. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang amin pong mga kaibigang mayroon pong hamon sa kanila pong negosyo. Kayo po ang patuloy na mga siwa, Panginoon, sa mga ari-arian at negosyo na inyong ipinagkaloob sa kanila. Tulungan po sila, Panginoon, bigyan ng karunungan upang mapalago ang mga negosyong ito. At ganon din po naming idinadalangin ang kaligtasan ng aming mga kaibigang naglalakbay ngayon patungo sa kanilang mga lugar na pupuntahan. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, ang mga piling anghel ang kanilang makasama at ang paggabay ng Santong Espiritu ang kanilang maranasan sa buong maghapong ito. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At dito po sa ating programang Rise and Reflect. At ini-offer ko po sa inyo ang isang bagong booklet, Pag-asang Daig ang Bukas. Mapapasa inyo ang babasahing ito kung inyo pong itetext ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating mga numerong aking babanggitin. 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ako ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.